Kasama na natin sa linya ngayon ang political science analyst po at professor dyan sa UE, si Professor Eric Daniel de Torres. Good morning po, Professor. Good morning po, Manong Ted. Good morning po, DJ Chacha. Maraming salamat po sa inyong pag-anyaya sa inyong programa po. Thank you. Eto na, Professor. Simulan po natin yung ating usapan. Dito nga po sa naging pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Basahin ko lang po, Professor. Ang sabi niya dito, how many times I have to say I didn't want impeachment? Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung nag-file ng impeachment, hindi mo sasabihin na kaya kong kontrolin. Kung napanood niyo po yung video mismo, makikita natin dun sa gestures din ng Pangulo. Parang medyo may inis, irita ng kaunti doon sa video na yon. Ngayon, ang tanong po natin dito, ano pong basa nyo dito sa naging pahayag na ito ng Pangulong Marcos Jr.? Actually, DJ Chacha, dalawang bagay yung nakikita natin dito eh. Una, kung talagang susundan natin at talagang iinterpreta natin literal yung pahayag ng Pangulo ay yun nga, may frustration, at the same time, ayaw niya nga ng kaaway, pero bakit ganon? Tila baga, may kanina pinapakinggan ko yung inyong pahayag na parang meron ba talagang consolidation na nangyayari o gusto ba talaga niya ng reconciliation to begin with, considering na bakit parang hindi niya makontrol ang kanyang mga kaalyado sa House of Representatives. Sa kabilang banda, kung maglalaro at magiging malikot tayong mag-isip, sa aking pagtingin ay ito ay tila baga proxy politics. Pag sinabi natin yung proxy politics, parang hindi nasa kanya, pero ang pangbangga niya at may instruction pa rin din siya in a conspiracy theory vantage point na may instruction pa rin din siya na sige galaw, pero medyo didistansya ako. Kasi to begin with, i-analisa natin una nung nag-file at balikan natin nung nag-file ng impeachment complaint, bakit yung anak niya yung nauna doon sa pirma? Pwede nating sabihin na syempre instruction yan o talagang galing ito kay speaker, pero bakit ganun? Unang-una sa listahan ang kanyang anak. Bagamat syempre pwede nating argumentohin na may sariling pag-iisip ang kanyang anak, pero syempre bilang nasa tama ng pag-iisip, alam mo na delicate yung sitwasyon bilang kung ikaw si Representative Sandro Marcos, bakit ikaw pa yung mangunguna na kung saan mas makakadagdag ng tensyon at anong mensahe ito sa parte ng mga Duterte na conflicting kung ako ang magbabasa. So, dalawang bagay natin siya pwedeng interpreta. Una, talagang napuprostrate siya dahil ayaw niya na ng kaaway, pero matitigas ang ulo ng mga tao sa House of Representatives. O ikalawa, proxy politics tayo na sila mainit, ako, ganun pa rin din ang takbo ng sitwasyon na tahimik, gusto ayaw ng away, mahinahon, and so on and so forth. So ang ganda po nung pagkaka-explain nyo, nabanggit nyo na nga po doon yung naging contradiction ng statement ng Pangulong Marcos dito naman sa nangyari nga po na pagpirma ng kanya pong anak na si Sandro Marcos. Ngayon, meron po siyang pinakabagong statement bago ko puntahan yung Pulse Asia Survey. Yung statement muna ng Pangulong Marcos Jr. dito po sa naging recent Pulse Asia Survey kung saan bababa po sa mga Pilipino ang kumbaga agree na ituloy itong impeachment complaint. Sabi niya, madaming ibang survey, let's not base it on one. Normal po ba yung mga ganyang klase ng pahayag sa isang presidente? Will this be of help sa kanya? Lalo pa po patuloy yung pagbaba ng kanya pong trust ratings. Well, of course, maraming instrumento at maraming iba't ibang survey approach. Pero kapag lumabas yung mga susunod na mga survey ng iba't ibang mga malalaking firms, at hindi nagkakalayo ang numero ng pagdating sa kanyang trust rating, ako sa Pangulo ay mag-iisip na ako na kung ano pa ba ang recalibration na dapat kong gawin, na katulad nung ginawa niya na kung saan talagang nag-ask siya ng courtesy resignation, pero messy. Kung ako ang tatanungin, medyo messy yung pagkakagawa, kasi kung titignan natin sa puntong ito, recalibration na nag-ask ng courtesy resignation, pero kung titignan natin, na-reassign lang sa iba yung ibang mga
as far as the cabinet members are concerned. At parang 'di ba parang alanganin yung timing pagkatapos ng 2 o 3 araw biglang aalis ka sa ASEAN, hindi pa kumpleto. Eh kung titignan mo siya ng pangkalahatan, paano yung operasyon ng gobyerno na kung saan pending yung appointment ng mga sekretarya, paano yung operasyon ng kani-kanilang mga ahensya? 'Di ba? Parang nandun yung at the back of your head na ikaw yung tatamaan, ano ba, magtatrabaho pa ba ako or otherwise? Makaka-expect ba tayo na lahat ng mga sekretarya ay siyempre professional na hanggat wala, sige, tuloy lang. Pero nandun din yung pag-aalinlangan eh. So, kung titignan natin, tama, may punto ang Pangulo na isa pa lamang ito. Pero kung titignan din natin, pag lumabas yung 3 o 4 na survey firms at naglabas sila ng kanilang mga numero at talagang hindi nagkakalayo, eh talagang mag-iisip na ako na it reflects the sentiment of the Filipino people. Sige po, puntahan po natin yung naging resulta nga po nitong survey na ito kung saan karamihan po sa mga Pilipino ang hindi rin po sang-ayon dito nga sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Para po sa inyo, itong ganitong sentiment ng publiko na mas pabor pa rin po sa mga Duterte, ano po bang pinapakita po nito? Well, Malaki pa rin talaga ang supporters nila or hindi lang po politically aware ang tao about the impeachment? well, dalawang bagay din DJ Chacha. Una sa lahat, kung titignan natin, yung pabor, malaking percentage din nasa South, nasa Mindanao na Yes, kung saan. oo. Okay. Kung titignan natin, mahalaga ito kasi ito yung nagbabalidate na base votes at base supporters talaga ng mga Duterte. So, una, makikita din natin yan dahil sariwa pa yung nangyari nung pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Kung makikita natin, yung unang labas noon na pabor sa impeachment dahil naglabas before 'di ba, na malaki yung percentage na pabor tapos pagkatapos ng pagkaka-aresto biglang tumaas yung percentage ng hindi pabor. So, kung titignan natin, pwedeng ito yung pahayag na una, nakaapekto talaga yung naratibo na kung saan nahuli naipadala sa dahig yung former president Rodrigo Duterte. Secondly is yung duration. Kung makikita natin from December hanggang ngayong May, ang nipis ng duration na kung saan ang bilis ng pagkakataon na magkaroon ng pagtingin yung mga tao tungkol dun sa impormasyon patungkol dun sa impeachment. Nagkaroon ng eleksyon, nakita yung resulta ng eleksyon, but at the same time, makikita natin dito na kung saan na-highlight yung suporta ng mga Duterte. Ngaw, pwede nating sabihin na syempre, lalo na pagdating dun sa NCR, Luzon, dun sa mga areas na malakas yung access sa Information. yes, na kung saan magdedepende pa rin din yan, DJ Chacha, doon sa ipepresentang ebidensya, paano magiging itsura o yung big picture sa pagpepresenta ng ebidensya at argumento ng prosecution pag nagsimula na ang impeachment trial. Oo. Dito nga po sa datos 28% lang yung sang-ayon, 50% ang hindi sang-ayon. Puntahan po natin yung 21% na undecided o hindi po makapagdesisyon kung sila nga ba ay pro or anti-impeachment. Ano po ang tingin nyo dito? How do we interpret this? Alam mo, DJ Chacha, yung 21%, malaki pa rin din yan. At kung titignan din natin, base doon sa survey, ito yung 21% na hindi makapag-decide. Kasi sa totoo lang, alam mo, sa sitwasyon ngayon, DJ Chacha, nauuyam na yung mga tao sa politika, lalo na kung titignan natin yung Class C, na kung saan ito yung heavily affected sa sitwasyon ng buhay natin dito sa Pilipinas. Yung iba, pwede nating sabihin o maaari nating i-attribute na pagod na or nauuyam na sa politika, imbis na makialam ako or tumingin ako, magbasa ako tungkol sa news, itatrabaho ko na lang o maghahanap na lang ako ng dagdag na racket sa patuloy na humihirap na buhay natin ngayon. So, ito yung 21% na to The working class na kung saan mas pinipili nila na mas magtrabaho na lang
o kumayod rather than mas magbasa ng tungkol sa issue or usapin ng politika dahil yun Mm. medyo nakakaumay na. Nauuyam, sabi nyo nga po kanina. Political fatigue, tama po ba, Professor? Tama po. May Oo. may sense po tayo na yung fatigue. Although of course, pwede nating sabihin na hindi dapat lalo na responsibilidad ng bawat Pilipino ito. Pero kung makikita din natin DJ Chacha, walang araw o na-divert yung issue or usapin patungkol sa paano mapapabuti ang ekonomiya, paano mare-resolve yung pagtaas ng mga bilihin, Mm. kung saan Mm. walang Mm. item na dadaan sa isang araw na pahayag ng kampo ng mga Duterte at ng mga Mm. yun yung Yung nasasagap hinahanap nila. Oo, ang hinahanap nila yung tugon sa problema sa inflation and other issues. So itong 21% na ito, gaya din na sinasabi ng ibang mga eksperto, malaki po ang posibilidad na magbago pa, maging pro or pwedeng maging anti rin. Depende nga po sa mga ipipresentang ebidensya pag nagsimula na yung trial. Tama po kayo diyan, DJ Chacha, na depende po at paano rin din makikita ng mga tao, ay Mm. hindi lang ito sa parte ng prosecution, Mm. paano rin din i-handle ng Senado. Mm. Makikita yung degree ng partiality nila, ang Mm. daming nag-a-assume at marami ding bumabasa na kung saan nakuha na ni VP Sara yung numero and so on and so forth na yung kaalyado niya mas dumami, pero tinitignan pa rin din ng mga Pilipino na gaano ba kahusay at gaano ba kagaling na maging partial at objective ang ating mga senador at Mm. hindi lang grandstand but rather tignan talaga yung merito ng kaso Oo, na mga meron ebidensya. talaga. Yes. Ganda po ng mga sinabi nyo. So pwede itong maging pressure point sa mga mambabatas natin na may 21% na malaking porsyento pa ng mga Pilipino ang hindi nakakapagdesisyon about kung sila agree or disagree dito sa impeachment. Tama po, DJ Chacha. Yung 21% na yan, malaki pa yan na para masway. At the end of the day, pag nagsimula itong impeachment, pagkatapos siguro ng 3 meetings or 4 meetings na nag-convene sila, maganda mag-run ulit ng numero and makita ng mga tao, makita ang pagtingin ng taong bayan kung maayos at nasa objektibo bang pamamaraan yung pag-handle ng both chambers ng ating legislatura. Opo. So, kumbaga, battle of narratives and communication strategy, no? Sa sa publiko. Napaka-importante ngayon 'yan. So, maganda ho. So, relevant to that point, Professor, anyari kaya dito, no? Kasi kung susuriin natin itong naunang survey ng SWS, ginawa po ito Enero 8 nilang inilabas, no? Ito po yung sinasabi, yung disagreement with the impeachment complaint filed in the House against VP Sara, no? By localities, etc. Opo, kung pupuntahan mo ito yung sinasabi ng mga mambabatas, di ba? Na mas marami ang pabor na matuloy ang impeachment, magkaroon ng impeachment. Sa Pilipinas po, agree 41%. Ito po yung total na, no? Alright, and then sa NCR, 45%, Balance Luzon 50%, North Luzon 53%, 44% Central Luzon, South Luzon 52%, Visayas 40%, Mindanao ba? Meron pong agreement mga kapatid sa Mindanao 22%. Alright, doon sa Class A, BC 50%, Class D 41%, Class E 37%. Pero itong pinakahuli ng Pulse Asia, May po naman ito, bago maghalalan, kita na po talaga yung pagbaba nito, no? Sa total po sa Pilipinas, yung agree na lamang ay 28. Pero yung disagree 50, pag pinuntahan po naman natin halimbawa yung NCR, alright, hindi ho halos din naman gumalaw in all fairness, no? Pero pag pinuntahan mo na yung Visayas at saka yung Mindanao, gumalaw po naman talaga ito. So ang tanong dito ngayon, dito po sa puntong ito, anyari, Professor, ano nangyari? Bakit biglang umikot yung tadhana o yung agos? Bakit all of a sudden, hindi na sila pabor dito sa impeachment complaint ang nakararami kung pagbabasehan natin yung pinakahuling survey ng Pulse Asia? Dalawang bagay po nakikita ko dyan, Manong Ted. Una, yung pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Napakalaking weight niyan pagdating sa simpatya. Nakita rin din ng taong bayan yung pagkalinga ng ating ikalawang Pangulo sa kanyang ama
na kung saan umabot siya ng kung ilang linggo doon sa The Hague para ayusin ang lahat at nakita ang sinseridad ng pagmamahal ng isang anak patungkol sa kanyang ama, 'di ba? Na talagang naapektuhan dito. Yun yung unang factor. It's how the president was basically arrested and brought to The Hague. Yun yung number one na konsiderasyon. Unang-unang tinatanong ng taong bayan, yung timing. At naging collateral yan, nakitang-kita na naging naratibo na lagi ko din pong sinasabi na nagbago yung tide na naapektuhan at naging collateral yung mga kandidato ng alyansa. At kitang-kita yan sa numero at naging resulta ng ating eleksyon ngayon. Ang ikalawang punto naman po ay kung bakit ito nakaapekto ng pagbabago DJ Manong Ted ay yung pagkakataon o yung sitwasyon po pagdating sa hirap ng buhay na kung saan yon uumay na ang mga tao sa politika. Tangkit natin ng Visayas at saka Mindanao, Manong Ted, ito yung mga maraming areas dito na kung saan 4th class, 5th class, 6th class municipalities. Marami pa rin din dito na kung saan yung challenge pagdating sa social services at naghahanap ng serbisyo sa ating pamahalaan. Okay, sige. So, ito po, Professor, dito ho ba sa impeachment trial na ito, dito ba pwedeng lumaro ang presidente o tama ba, correct me, no? Correction, tama ba na dito lalaro ka na parang wala ka lang? I mean, fair lang, patas lang ako dito, hindi akong gagalaw dito, wala akong gagamiting impluensya dito. Oo, at hayaan na lang natin ito na umusad or better sa kanyang survival na talagang hindi may tatanggi kahit sa mga nagdaang impeachment, nakikialam talaga ang nakaupong presidente? Well, pwede naman, Manong Ted, na let it run through its course sa pagpepresenta ng ebidensya at ano ba talaga yung intention. Kasi at the end of the day dyan, Manong Ted, ano ba yung tinitignan na long term ito pagdating ng 2028? Mukha bang magiging galing pa rin din sa bloke niya, yung i-endorso niyang Pangulo, na tinitignan na dyan is yung succession sa part ng Pangulo, kung sa kanya man manggagaling o kapartido niya o kung within his camp yung susunod na presidenteng endorso niya by 2028. Maaari at pwede nating sabihin na may gumamit siya ng degree ng influence. But also at the same time, pwede din nating sabihin na, sige, didistansya ang Pangulo, hayaan ito at pagbasihan talaga objectively. Lagi kong sinasabi, Manong Ted, na objectively yung paraan ng pagpepresenta ng ebidensya at ano ba talaga yung merito ng kaso. Okay, sige. So, ito ho naman po, Professor, hindi sa pagiging adelantado o masyado lang makulay ang iyong imahinasyon, pero alam mo naman sa Pilipinas, di ba, sa ating politika, wala naman talagang permanente at walang imposible halos, no? Pati na yung alyansa nitong mga nasa lower house, di ba? Mawalang galang lang, ano po. Sa pananaw na kapag nakasurvive si VP Sara sa impeachment na ito, no ha? And then ito nga, yung management nila ngayon, if you notice, no, sa kanilang narratives, no, at itong resulta ng mga survey na ito, kapag nakasurvive siya, ito malamang abutin ito ng mga latter part of the year, no, kung tatagal itong impeachment. And then by next year, 2026 na. Ano ang chance naman na dahil nga sa ikaw ay sa halip na, alam mo yon, if you burn bridges sa iyong kaalyado sa Kamara, eventually, yung mga yan, kapag nakasurvive si VP Sara, maghahanap na ng posibleng kaalyadong malakas sa pagkapresidente at ang mangyayari, mababaligtad. Baka si Marcos na ang kanilang i-impeach. Opo, Manong Ted, may punto po at malaki po ang puntos na sinabi niyo po dyan. Lalo na, syempre po, maninigurado ang ating pong mga mambabatas niyan pagdating lalo na papasok na towards 2026. Papunta ng 2027, ma-ensure lang at maramdaman ang political climate. Dalawang bagay, Manong Ted, ito ay nakadepende sa kung saan magagawa ba ng Pangulong ma-revive pa ang kanyang trust rating at ma-improve pa yung kanyang numero. Kasi malaki pong epekto yan in terms dun sa pag sinabi pong endorsement capacity niya po. Ngayon, paano mo pagtitiwalaan ang isang tao na nag-i-endorso kung saan ang numero niya base doon sa mga lumabas na survey ay
napakababa. Mhm. So, kung sino man ho yung mapili niya at maging kaalyado o luminya sa kanya yan, may epekto. Opo. May epekto sa pag-endorso nila. Ikalawang punto, Manong Ted, kung masurvive ito ni VP Sara, dito natin din makikita yung epekto nito sa anuman kandidato o sino mang mga kandidato ang mabubuo sa team ng administrasyon. Bakit? Nakita naman ng Ted ang lakas ng bloke ng Visayas at ng Mindanao na kung saan nagbibigay talaga ng malaking boto base sa numero na nakita natin ng mga lumusot na senador nitong 2025 elections. Mhm. Example po, Manong Ted, yung numero ni Camille Villar at saka ni Amy Marcos na kung Mhm. saan Mhm. classmate na inendorso ni VP Sara, naging steady at hindi natibag yung 12th place ni Senator Amy Marcos na kung saan magtitignan natin ang political mapping dito, nagbigay at nag-deliver sa dalawang kandidatong ito ang bloke ng Mindanao. So Oo. kung ako ang mambabatas, lalo na kung tatakbo akong senador at meron tayong graduating, halimbawa po na nilista ko dito no, yung mga graduating sa 2028 na member ng dating alyansa, Jinggoy, Win Gatchalian, Lauren Ligarda, Mark Villar, Mig Subiri, at tanggalin na natin si Robin Padilla dito. Kung hindi naging maganda ang kanilang performance at objective, all eyes to them because maaaring makaapekto on a national scale ang numero na nangyari nitong 2025 election. Opo, Professor, huwag lang ho natin sigurong kaligtaan yung INC vote. Kasi yung INC vote, kung kukwentahin mo yung lamang ni Camille doon po at saka nitong at saka itong ni Amy, halos alam niyo yung katumbas nung, kaya napakalaki din pong factor noon, ano po, Professor. Balikan ko lang yung impeachment ni possibly, di ho ba kapag kasi nakapag-survive si VP Sara dito, and then yung itong mga kaalyado mo na ngayon sinasabi mong hindi mo sila kakampi, hindi po ba? Oo. Pag nagkataon na sila ay na-alienate na sa iyo, hahanap at hahanap yan ng kaparaanan para patunayan sa kabila na sandali lang. Oo. Nasa tama naman kami naman talaga eh. Yung impeachment complaint magiging basihan ay yung ICC-arrest ng dating Pangulo. Well, no doubt, yung pong isa sa mga kanilang sasabihin dyan. So again, just to answer my query, sa tingin po ba ninyo sa topografiya ng ating politika, especially po by next year, kung makasurvive si VP Sara dito, pwede hong mangyari yon at kasi wala ka ng, kumbaga, mawala na ang numero mo sa Kamara at magkaroon na po ng change of leadership doon eventually dahil nga dito sa, obviously, may lamat na sila. Tama po. Mahalagang punto po yung sinabi ninyo, Manong Ted. Talagang maghahanap po at the same time, makikita natin ngayon dito at sasalamin, Manong Ted, ang kultura at political culture na meron tayo dito sa bansa. Tawid-tawid lang, laro-laro lang, at yung iba, gagawin yung sarili nila na kung saan an important commodity na nagsabing, tumawid ako, nagawa ko to, at ang allegiance at loyalty ko sa inyo. Kaya, alam nyo, Manong Ted, itong buong nangyayaring itong saga sa ating politika sa bansa ay sumasalamin sa kung anong sistema meron tayo dito. Kaya ang panawagan din natin sa taong bayan, pagkatapos nitong impeachment, sana i-demand natin dun sa ating mga mambabatas na ang pagtuunan ng pansin, paano natin, Manong Ted, mapapa-improve yung sistemang pampolitikal katulad ng pagpapalakas ng political party system natin, transparency pagdating doon sa campaign finance, para yung ibang mga maliliit na mga kandidato na wala namang pera na magagaling, ma-encourage na bumoto. Ito yung reformang kinakailangan ng taong bayan para makasigurado tayo, Manong Ted, na dekalidad at the same time, programa ang pinag-uusapan at hindi personality at allegiance basically dun sa nagbabangga ang pamilya sa itaas. Opo. Salamat na marami, Professor, at muli kaming kukonsulta sa iyo para naman malaman natin ang iyong ang iyong kaisipan at pananaw sa napaka-importanteng isyong pambayan. Salamat, Professor. Maraming salamat po. Opo, si Professor Eric Daniel de Torres ng University of the East Political Science Department.